Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Tonyo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Ano? Wala na bang lalaban? Hanggang dyan na lang ba kayo? Pwe, mga wala naman pala kayong binatbat eh. Wika ng binatang nagngangalang Franco matapos masangkot sa away ang nakababatang kapatid. Mukhang wala nang lalaban, Kuya Franco. Tara na, umalis na tayo rito. Tugon ng bunso na nagngangalang Tonyo. O ano? Masaya ka na ba sa ginawa mo? Oo naman, Kuya Franco. Binugbog mo silang lahat eh. Buti nga sa inyo. Mga mayayabang kasi kayo. Aray ko, para sa naman yung Kuya Franco? Wika ni Tonyo. Napakamot ito ng ulo. Halos mangate dahil sa lakas ng pagkakabatok sa kanya ng kuya. Bagay lang sa'yo ang kutos na yan eh. Masyado ka kasing mayabang eh. Hindi mo naman pala kayang lumaban ng mag-isa. Wika ni Franco. Kasi naman, Kuya, sila naman po yung nauna. Wala naman akong ginagawa sa kanila, pinagdidiskitahan nila ako. Buwas-buwasan mo din kasi ang kayabangan mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Nandito ako para ipagtanggol ka, Tonyo. Pasensya na po, Kuya. Di na po mauulit. Ay nako, palagi ka naman ganyan eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Wika ni Franco. Noong mga panahon yun, magkasamang namumuhay ang magkapatid na Franco at Tonyo. Naulila ang dalawa ng tamaan ng malakas na bagyo ang kanilang sityo. Halos maubos ang mga kabahayan sa lugar dahil sa malakas na agos ng tubig, dulot ng pagbaha. Maswerteng nakaligtas ang dalawa dahil na mga oras na binabayo ng malakas na hangin at ulan ang kanilang bayan. Nasa kabundukan ang mga ito. Kaya sinikap ni Franco na buhayin ang nakababatang kapatid na si Tonyo dahil ni isang kamag-anak nila walang tumatanggap. 20 anyos pa lamang si Franco na mga panahong ito, ngunit hinog na ang kaisipan niya. Natuto din itong makipagsabayan sa magulong buhay at sa murang edad, namulat na sa malupit na mundo. Di lang nakakatanda, ginabayan ito at pinangalagaan si Tonyo gamit ang mga nalalaman sa lihim na karunungan. Para sa kaalaman ng lahat ng ating tagapakinig, bago pa mamatay ang ama, naturuan na si Franco na mga kaalaman tungkol sa lihim na karunungan sa paglalayong mapangalagaan ng binata ang sarili, maging ang nakababatang kapatid. Nang tumagal, natutong paglinangin ng binata ang mga kaalaman at magamit. Ngunit dahil walang gumagabay, hindi maiiwasang maligaw ito ng landas. Napunta ang binata sa isang lugar kung saan lakas ang batayan upang irespeto at kilalanin ang kapwa. Dito nahasa ng husto ang kaalaman ng binata. Ngunit kasabay nito ay ang makilala siya bilang sanggano sa lugar. Kahit saan ito mapunta, may mga taong naghahangad na pabagsakin siya. Ngunit dahil na din sa taglay na kaalaman ng binata, nagagawa niyang makaligtas. Ito din ang dahilan kung bakit ilag sa kanya ang mga taong nakakakilala
at binansagan si Franco na binata na may kamao ng bakal. Dahil ang bawat masuntok ni Franco, kung hindi na-ospital, tuluyang binabawian ng buhay. Ilang beses na ding nakulong ang binata, ngunit mabilis ding nakakalaya dahil wala namang nagsasampa ng reklamo o hindi naman kaya kilalang masamang tao ang napapabagsak. Ito ang naging buhay ni Franco, ngunit hindi nagtagal. Sa kapakanan ni Tonyo, sinikap ng binatang maging mabuting ehemplo dahil ayaw nitong tularan ng nakababatang kapatid ang kanyang pinagdaraanan. Pag-uwi sa tahanan, dahil nadumihan sa pakikipagbasag ulo, naglinis muna ang dalawa ng katawan. Matapos ay naghanda na ang mga ito para maghapunan nang bigla na namang magtanong si Tonyo kay Franco. "Kuya, huwag mo sanang mamasamain ha. Pero ano ba yung pakiramdam na kinatatakutan ka ng mga tao?" Tanong ni Tonyo. Napatitig naman si Franco sa kapatid. Maski ito, hindi din alam kung paano tutugon sa tanong. "Bakit mo naman naitanong, Tonyo?" Balik na tanong ni Franco. "Wala naman kuya, kasi parang ang angas mong tignan kapag naglalakad ka eh. Tapos umiiwas lang sa'yo yung mga tao." Wika ni Tonyo. "Sasabihin ko sa'yo ang totoo, Tonyo. Para sa akin lang ha, hindi magandang kinatatakutan ka ng mga tao. Dahil nawawalan ka ng pagkakataon na magkaroon ng kaibigan. Kaya ikaw, huwag mo kong tutularan ha. Mas maganda pa ding sinusunod ka. Ngunit dahil sa respeto, kaysa sa kinakatakutan ka dahil sa mga masamang gawain mo." "Ha? Ano kuya? Ang gulo mo naman. Pero kuya, malinaw naman sa akin na hindi kita tutularan. Pero parang ang hirap gawin eh." "Anong mahirap gawin? Simple lang yun, Tonyo. Umiwas ka lang sa gulo." Pag-uusap ng magkapatid. Habang nag-uusap ang dalawa, napatingin si Franco sa labas ng bintana at nakita ang mga kalalakihang papalapit. Pinalis muna nito ang kapatid dahil ayaw niyang madinig ang pag-uusapan. "Tonyo, ang mabuti pa, pumasok ka na muna sa silid mo. Kakausapin ko lang to mga taong to." Utos ni Franco. "Kuya, kilala mo ba yung mga taong yan?" Tanong ni Tonyo. "Oo, at alam kong wala silang gagawing mabuti. Kaya pumasok ka muna sa silid mo." Baka mamaya kuya, mapahamak ka na naman yan ha. Nandito lang ako." "Huwag nang matigas ang ulo, Tonyo. Sige na, mauna ka na. Pumasok ka muna sa silid mo. At huwag mong tatangkaing makinig, kundi malilintikan ka sa akin." "Sige na po, papasok na ako. Mag-iingat ka kuya." Wika ni Tonyo. Matapos yun, dali-dali na itong pumasok ng silid. Ngunit hindi ito nakinig sa banta ng kuya. Dinikit nito ang tenga sa pinakamalapit na dingding at pilit pinapakinggan ang pag-uusap ng mga ito. "Kumusta, Franco? Ang hirap mong hanapin eh. Dito ka lang pala makikita. Ano, napag-isipan mo na ba ang alok ni Amo?" Tanong ng lalaki. "Oo, Martin. Napag-isipan ko na. Pasensya na ka mo ha, dahil hindi ko tatanggapin yung trabahong inaalok niya. Matagal na ako huminto sa ganung uri ng buhay eh." Tugon ni Franco.
Alam mong imposible ang sinasabi mo, Franco. Alam mo sa sarili mo na habang buhay ka ng sangkot dito at hindi ka na makakakala sa samahan. Hindi, Martin. Ako pa din ang magpapasya sa buhay ko. Kaya ngayon, subukan niyo akong guluhin. Tignan natin kung hindi maghalo ang mga balat niyo sa tinalupan. Masyado ka namang mainit, Franco. Kumalma ka lang eh. Bakit ba ayaw mong tanggapin ang trabaho? Kikita ka naman ng malaki. Mas gusto mo pa din bang magtiyaga sa ganyang uri ng trabaho? Pagod na pagod ka. Nangangamoy araw. Pero kakarampot lamang ang naiuuwi. Alam mo, mas gugustuhin ko na yung ganito kesa namang kumita ng pera sa hindi mabuting paraan. Ganun ba, Franco? O sige, hindi ko sasabihin kay amo na tinanggihan mo naman ang alok niya. Pag-isipan mo pa ding maigi. Sayang ang kikitain mo, Franco. Wika ng lalaking nagngungunang Martin. Hindi na sumagot pa si Franco. Matapos ang pag-uusap, dali-dali namang humiga si Tonyo sa higaan na tila walang nangyari. Ngunit lingid sa kalaman nito na alam ni Franco na nakikinig siya sa usapan. Pagkapasok naman ito sa loob ng silid ni Tonyo, nadatnan nitong tulog na ang kapatid. Kaya hinayaan na lamang. Naupo ang binata sa atangan ng bahay habang humihigop ng mainit na kape. Ilang sandali pa, dumating naman ang kapitan ng baryo na si Mang Lorenzo. Magandang gabi, Franco. Maaari ba kitang makausap sandali? Teka, nasaan ang kapatid mo? Wika ni Kapitan Lorenzo. O kapitan, kayo po pala. Gusto niyo po ba na mainit na kape? Aba sige, medyo mahaba-haba ang pag-uusapan natin. O sige, sandali lang ho ha, at kukuha lang ako ng isa pang tasa. Wika ni Franco. Tumayo ang binata at pumunta sa kusina. Ilang sandali pa ay bumalik ito. Bit-bit ang isang tasa ng kape. Kapitan, ano po ba yung tatalakayin natin? Tanong ni Franco. Alam mo na siguro ang tungkol sa mga nangyayari dito sa atin, hindi ba? Talamak na ang mga masasamang loob at bilang kapitan ng baryo, nahihirapan kaming resolbahin ito. Kakailanganin ko ang tulong mo kung papayag ka. Gagawin kitang isa sa aking mga tanod. Tanod? Hindi naman kaya magalit sa akin yung mga tao. Ang alam kasi nila, isa lang akong basagulerong sanggano eh. Kaya nga ikaw ang nilapitan ko dahil kilala kita. Alam kong gusto mong mabago ang tingin ng mga tao sa iyo at ito na ang pagkakataon mo. Ano? Papayag ka ba? Total, wala naman akong gagawin pagtapos ng trabaho ko eh. Kaya sige, wala namang mawawala kung susubukan ko, hindi ba? Mahusay. O sige, bukas ng umaga, aantayin kita sa bahay. Tamang-tama, may pagpupulong ang mga tanod at kagawad. Ipakikilala na din kita bilang bago nilang kasapi. Sige, Kapitan. Magkita na lang po tayo bukas. Pag-uusap ng dalawa. Laking tuwa ni Kapitan Lorenzo dahil hindi na siya nahirapan sa pagkumbinsi kay Franco. Kinabukasan, maagang pumunta ang binata sa tahanan ng kapitan. Ngunit nang makita nila si Franco,
Nagkatinginan ang ibang mga tanod at kagawad. Ang ilan ay nagbubulungan pa habang nakatingin kay Franco. Pasimple namang naupo sa sulok ang binata. Hindi na lamang nito pinansin ang ginagawa ng mga tanod sa paligid. Maya-maya pa, lumabas na si Kapitan Lorenzo. Sinimulan ang pagpupulong. Ipinakilala nito sa mga tao si Franco bilang isa sa mga tanod. Marami ang umalma dahil alam nila ang ugali ng binata. Ngunit wala naman din silang magagawa pa dahil ito ay pagpapasya ng kapitan. Aba kapitan, mukhang marami yung ayaw sa akin . Baka hindi lang din kami magkasundo-sundo. Huwag na lang kaya Wika ni Franco. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman sila ang masusunod. Sa ayaw at sa gusto ng mga taong yun, isa ka na sa aking mga tanod. Sige na, magpahinga ka muna at mamayang gabi magsisimula ka na. Sige po Manong, uwi na po muna ako at kailangan ko pang ihatid si Tonyo sa eskwela . Wika ni Franco. Kinagabihan nagsimula sa bagong trabaho ang binata. Alam nitong hindi gusto ng mga kasama ang kanyang presensya. Kaya naman, nanatili itong mag-isa sa likod ng grupo habang nagpapatrolya. Naglalakad ang mga ito sa lansangan nang madaanan nila ang pangkat ng mga kalakihang mag-iinuman. Sinita ito ng isa sa mga tanod, ngunit sa halip na sumunod, nagalit pa ang mga ito. Tinignan lamang ni Franco kung ano ang gagawin ng mga kasamahan niya. Natawa ang binata dahil nagtago ang mga ito sa likod niya. Oh, ano problema? Bakit kayo nagtatago? Tanong ni Franco. Ikaw mo yung bago . Kaya ipakita mo sa amin na karapat-dapat ka na maging tanod. Ano yun? Basak na lang namin tatanggapin. Tugon ng tanod. Ay nako, palusot ang sabihin nyo. Takot lang kayo . Sige na, ako nang bahala rito. Mga kasama, ipinagbabawal na kasi ang pag-inom sa labas ng ganitong oras. Baka pwedeng sa loob nyo na lang yan ituloy. Wika ni Franco na isa na nitong maresolba ang problema sa mahinahong paraan. Ibang tabas ng dila ng kasama mo kanina . Ang gusto niya, tigilan namin yung inuman namin. Ganun ba? Nako, pasensya na kayo . Mali lang siguro yung pagkakasabi sa inyo. Pero baka pwedeng sa loob niyo nilang ituloy yan, Dario. Paano kung ayaw namin? May magagawa ka ba? Dario naman, parang hindi mo naman ako kilala. Sige na, huwag ka nang maging pasaway. Oo, kilala kita. Pero hindi ibig sabihin nun mapapasunod mo na kami. Umuwi na kayo dahil walang makikinig sa mga kasama mong tanod. Kahit isama niyo pa si Kapitan. O mga kasama, nadinig niyo ang sinabi ni Dario ha? Hindi sila natatakot sa atin. Paano ba yan? Tanong ni Franco sa mga kasamahan. Nagbulungan ang mga kalalakihan. Samantalang ang mga tanod naman hindi makapagsalita. Hanggang sa dumampot ng bote si Dario, akmang ipapalo na sana sa ulo ni Franco. Ngunit nasalo ito ng binata at nabasag mismo sa kanyang kamao. Nanlaki ang mga mata ni Dario dahil wala man lamang dugong lumabas mula sa kamay nito. Paano nangyari yun? Hindi ka man lang nasugatan? Wika ni Dario. Alam mo naman siguro, Dario, kung bakit ilagsakin yung ibang mga kababaryo natin, hindi ba? Bakit sinubukan mo pa rin?
Tugon ni Franco. Pasensya ka na, Franco, ha? Hindi ko na uulitin. Yun ba yung gusto mo madinig, ha? Huwag mo nga akong itulad sa mga duwag nating kababaryo. Hindi ako natatakot sa'yo. Muling wika ni Dario. Sabay unday ng saksak sa tagiliran ni Franco. Sinalo ito ng binata at pinilipit ang kamay ni Dario. Binalaan na kita. Kinuusap kita ng maayos pero hindi ka nakikinig. Kaya pasensyahan na lang tayo. Wika ni Franco. Sa kabila ng laki ng katawan ni Dario, nagawa itong pabagsakin ni Franco sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Nagsipagsugod naman ang ilan sa mga kasama nito. Ngunit wala ding nagawa. Lahat ng mga ito ay isa-isang pinadapa sa lupa ng binata. Mga tanod, iligpit nyo na nga yan at dalhin sa tanggapan ni Kapitan. Patulugin sa kulungan ang mga yan ng isang gabi. Wika ni Franco. Ama, akala mo kung sino ka kung makapag-utos Tugon ng tanod. Bakit? May angal ka ba? Huwag mo nga akong ginagalit. Baka matulad ka sa kanila. Nagbibiro lang ako, Franco. Oo na, eto na Dadamputin ko na nga Wika ng tanod. Dinala ng mga ito ang grupo ni Dario sa opisina ni Kapitan Lorenzo at ikinulong. Pagkarating ni Franco, pinasalamatan niya ito at binate. Unang araw mo palang bilang tanod, gumawa ka na ng ingay at talagang pangkat pa ni Dario ang kinatalo mo. Wika ng kapitan. Makukulit din kasi Manong Binalaan ko na. Kaso ayaw makinig kaya yan Tugon ni Franco. Ayos lang yan. Mabuti nga at naturuan mo sila ng leksyon. Sige na. Tapos na ang patrolya nyo sa gabing ito. May ilang tanod nang nakatalaga para magbantay hanggang umaga. Kaya magpahinga ka na. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sumunod na gabi, napansin ng mga tanod na wala na halos nag-iinuman sa gilid ng daan. At kung meron man, agad nang makikinig kapag pinagsasabihan. Nagtanim ng takot sa mga ito ang ginawa ni Franco. At yun ang simula ng kapayapaan sa kanilang baryo. Ngunit sadyang hindi nilulubayan ng gulo si Franco. Habang naglalakad pa muli na naman itong hinarang ni Martin. Himala, naka-uniforme ka ng tanod. Ano naman ang pumasok sa isipan mo at tinanggap mo ang trabaho yan? Mas malaki pa yung sahod mo sa pagkakargador. Kaya sadya na. Wika ni Martin. Wala ka nang pakialam doon. Kahit maliit ang sahod, marangal naman ang trabaho. Bakit ka nandito? Ano na naman ba yung kailangan mo? Kagaya pa rin ng dati. Kaso sa pagkakataong to, hindi ka na maaaring tumanggi. Hawak namin ang kapatid mong si Tonyo. Alam mo ba, Franco? Iniidolo ka ng batang yun Umaasa siyang darating ka para iligtas siya. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Martin. Paano mong nakilala yung kapatid ko? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Franco. Eto, kanino kaya ang panyong ito? Wika ni Martin. Malaki ang mga mata ni Franco nang makita ang panyo ng kapatid. Ikaw, anong ginawa mo kay Tonyo? At saan mo siya dinala? Huwag kang mag-alala.
Dahil nasa ligtas na lugar ang kapatid mo. Pero makukuha mo lamang siya kapag sinunod mo ang gusto ni amo. Kung tatanggi ka naman, kagaya ng dati, alam mo na ang nangyayari. Walang hiya ka talaga, Martin. Kaya nga marami akong pera Ano, tatanggi ka pa din ba? O tatanggapin mo na ang trabaho? O sige, ano bang ipapagawa ng amo mo sa akin? Yan ang gusto ko sa'yo, Franco. Huwag kang mag-alala. Dahil pagkatapos mo rito, makukuha mo rin kagad ng kapatid mo at bibigyan ka pa ni amo ng pera bilang kabayaran. Pangako yun. Ano nga ang gagawin ko? Kumalma ka lang. Yan ka naman Masyado kang mainit. Simple lang. Gusto ni amo na pasukin mo ang pasugalan sa kabilang bayan. At ano naman ang gagawin ko doon? Gabi-gabi, nagdaraos ng pasabong ang may-ari. Pero hindi manok ang pinaglalabanan nila, kundi tao. Gusto ni among pabagsakin mo ang pinagmamalaki nilang pambato. Yun lang pala. O sige, walang problema. Pero hindi lang yon. Siguraduhin mong patay ang taong yon. Nang sa ganon, hindi na makapagyabang ang may-ari ng pasugalan. Masyado nang malaki ang natalo ni amo sa lugar na yun. At gusto mong lumaban ako para makabawi siya. Ganun ba? Oo, ganun na nga. Maliit na bagay kung tutuusin, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Tumutupad sa usapan si amo at hindi ka nalugi dito, bata. Wika ni Martin. Walang nagawa si Franco kundi ang pumayag sa gustong mangyari ni Martin dahil nakataya ang buhay ng kapatid na si Tonyo. Kinabukasan, kagaya ng napag-usapan, pinasok nito ang pasugalan sa kabilang bayan. Napakadaming tao ang nagpupunta upang pumusta sa nagaganap na pasabong. Kilala si Franco sa ganung mga lugar, kaya minabuti nitong takpan ng muka para hindi ito mamukaan ng may-ari. Alam ni Martin ang gagawin ni Franco, kaya naman madali niya itong makilala. Walang kahirap-hirap na nakasali ang binata at habang naghihintay ng kanyang pagkakataon, pinanood nito kung paano lumaban ang itinuturing na kampiyon ng lugar. Maraming mandirigmana ang napabagsak nito at aminado si Franco na may kalakihan nga ang makakalaban. Halos doble din ang tangkad nito kung ihahambing sa kanya. Ngunit buo na ang loob ni Franco at determinado itong manalo. Pagkapasok pa lamang sa ring, nagsigawan na ang mga tao pabor sa kanilang kampiyon. Napagtawanan pa ang binata dahil nakatakip ang mukha nito. Tumingala si Franco at nakita si Martin kasama ang amo maging ang nakababatang kapatid. Sumenya si Martin na ipanalo ang laban at patayin ang katunggali. Tumango si Franco bilang pagsang-ayon. Dinig ng binata ang sigawan ng mga tao. Wala ni isa ang pumusta sa kanya na siyang pinakamalaki nilang pagkakamali. Dahil kung sakaling manalo ang binata, pabor ito sa amo ni Martin. Hanggang sa natapos na ang pustahan, ibinigay na ang hudyat sa pagsisimula ng laban. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang kalaban sa kanya
Ngunit mabilis itong naiwasan ni Franco. Sunod-sunod na suntok at sipa ang binigay nito. Ngunit lahat ng yun, walang tumama. Ito ang katangiang taglay ni Franco, ang kakaibang bilis at malapalos na galaw. Sa kalagitnaan ng laban, sinadya nitong magpatama para masukat ang lakas ng kalaban. Nang mapagtantong kaya niya ang bawat atake, sunod-sunod na suntok sa katawan ang binigay ni Franco sa kalaban. Halos hindi makakilos ang katunggali dahil sa tindi ng parusang ibinibigay ng binata. Ngunit sinadya din ni Franco na kontrolin ang bawat bitaw ng suntok para tumagal ang laban. Ramdam na niya ang panghihina ng kalaban dahil sa bawat bitaw nito ng suntok. Pahina ng pahina ang bawat pag-atake. Nakita ni Franco na unti-unti nang humihina ang kalaban. Kaya nagpasya na ito. Natapusin na ang paglalaro. Tumakbo ang binata papunta sa likod ng katunggali. Hinawakan ito sa ulo at inihampas sa sahig. Biglang nabalot ng katahimikan ang paligid nang makita ang nangyari sa kanilang kampyon. Hinayaan ni Franco na makatayo ang kalaban bago umatake. Isang malakas na suntok sa dibdib ang naging dahilan ng muling pagbagsak nito at tuluyang pagkasawi. Bumulwak ang dugo sa bunganga at ilong ng kalaban at nang pulsuhan ito ng nangangasiwa, dali-dali nitong idiniklara na patay na ang lalaki. Tinignan ni Franco si Martin. Nakangiti lamang ito habang tinatapik sa balikat ang kapatid. Matapos ang laban, pumunta ang binata sa likod ng pasugalan upang makipag-usap kay Martin. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil wala na si Tonyo. Magaling, Franco. Hindi mo binigo si amo at eto ang iyong pabuya. Wika ni Martin, sabay bato ng sobrang naglalaman ng pera. Teka, nasaan si Tonyo? May usapan tayo, Martin. Ilabas mo ang kapatid ko. Hindi pa tapos, Franco. Ang sabi ko, kapag natapos mong ipapagawa ni amo, saka pa lang namin papakawala ng kapatid mo. Martin, sinunod ko ang gusto ninyo. Ngayon, tupad ka sa pinagkasunduan. Kung hindi, sasamain ka sa akin. Wala ka sa lugar para takutin ako, bata. Pero huwag kang mag-alala dahil darating tayo dyan. Sa ngayon kumalma ka lang muna. Sige na, mag-antay ka ng susunod naming ipapagawa sa'yo. Wika ni Martin. Ngunit lingid sa kalaman nito. Labis na ang galit ni Franco at ang malaki nitong pagkakamali ay nang tumalikod siya sa binata. Dali-daling tumakbo si Franco papunta sa kinatatayuan ni Martin at sinuntok ito sa batok. Bumagsak sa lupa si Martin at sa isang suntok lamang natapos ang buhay nito. Biglang lumabas ng sasakyan ng isang lalaki na hawak ang kapatid ni Franco. May nakatutok na baril sa ulo nito. Kitang-kita ng binata ang takot sa mga mata ni Tonyo. Kuya Franco, tulungan mo ko. Ayoko pa mamatay. Wika ni Tonyo. Huwag kang mag-alala, Tonyo. Dahil hindi ka mamamatay, ililigtas kita. Ililigtas. Tignan natin kung mas mabilis ka kesa sa bala ng baril ko. Wika ng lalaki. Ngunit laking gulat nito nang biglang mawala sa paningin si Franco.
Ilang segundo ding nagpalingon-lingon ang mga kasama nito para hanapin ang binata. Ngunit laking gulat ng mga ito nang biglang lumitaw si Franco sa tabi ng lalaking may hawak kay Tonyo. Nagkamali ka ng binangga, Manuel. Ngayon, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Wika ni Franco. Biglang hinawakan ng binata ang baril na nakatutok sa ulo ng kapatid. Hinila niya ito at sa sobrang lakas ng pagkakahatak, nabali pa ang kanang braso ni Manuel. Dali-daling niyakap ni Franco ang kapatid at sa pagkakataong yun, pinaulanan sila ng bala. Ramdam ni Tonyo ang bawat pagtama ng mga ito sa katawan ni Franco. Kaya naiyak na lamang ang binata. Alam niyang hindi kakayanin ng katawan ng kapatid ang mga bala ng baril. Oo nga at may kakaiba itong lakas. Ngunit wala itong panama sa bala. Nang humupa ang putukan, isa-isang nagsipagpulasan ang mga tauhan ni Manuel. Maging siya ay nadamay sa ginawa ng mga ito. Nakahandusay si Manuel sa tabi ni Franco na nooy pilit hinahabol ang hininga. Tonyo, ayos ka lang ba? May tama ka ba? Wika ni Franco. Kuya, huwag ako ang isipin mo. Tignan mo yung sarili mo. Tara na, tumayo ka na. Dadalhin kita sa ospital. Wika ni Tonyo. Hindi na ako aabot, Tonyo. Pero masaya ako. At ayos ka lang. Kuya, kaya mo pa yan. Lumabang ka lang. Aabot tayo. Papasayin na kita. Maraming salamat, Tonyo. Pero malala ang mga tama ko eh. Makinig kang mabuti. Hindi na ako magtatagal. Pasensya ka na kung hindi na kita masasamahan sa pagtatapos mo. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, Tonyo. Dahil yun lang ang tanging yaman na walang sino man ang makakakuha. Huwag kang magsalita ng ganyang, kuya. Tumayo ka. Alam kong malakas ka. Mabubuhay ka pa eh. Hindi na, Tonyo. Hindi na ako magtatagal. Masaya ako at nagawa mo makaligtas. Basta't palagi mong tatandaan ang mga sinabi ko sa'yo. Maging mabuti kang tao at huwag mong tularan ang mga ginawa ko. Mabuhay ka ng marangal. Wika ni Franco. Matapos magsalita, ngumiti ang binata. Ibinigay ang sobrang may lamang pera sa kapatid. Sabay haplos sa mukha nito. Matapos ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang binata. Umagulgol si Tonyo habang yakap ang wala ng buhay na katawan ni Franco. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga kapulisan. Kinuha ang bangkay ng binata. Hanggang sa huling sandali, hindi iniwan ni Tonyo ang kapatid. Ilang araw pa ang nakalipas. Nagpasya si Tonyo na ipasunog ang labi ni Franco para madala niya ito kahit saan man magpunta. Ginawang inspirasyon ng binata ang buhay ng kapatid hanggang sa makapagtapos ito ng kolehiyo sa kursong pagpupulis. Sa paglipas ng maraming taon, naging mahusay na alagad ng batas ang binata. Tinitingala hindi dahil sa taglay nitong katapangan, kundi dahil sa pinapakitang respeto sa kapwa. Kagaya ng itinuro sa kanya ni Franco, namuhay ng marangal si Tonyo at ginamit ang lahat ng natutunan upang maging mabuting tao. Sa kasalukuyan, retiradong pulis na ito at may sarili ng pamilya itong si Tonyo.
Ngunit hindi pa din nawawala ang lahat ng itinuro sa kanya na siya namang ipinapasa nito sa mga anak at apo. Napatunayan ni Tonyo na hindi lahat ng masamang tao. Wala nang natitirang kabutihan sa puso. Patunay ang kuyang si Franco na kahit ang pinakamasamang nilalang ay may kakayanang gumawa ng kabutihan kahit pa nagtataglay ito ng kamao ng bakal. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.